kung nakikinig ka, pagpatawad mo yung ginawa ko. Kung sinabi ko yung katotohanan. Pero para sa akin, to be a leader, kailangan palagutan natin yung ginawa natin. Maraming bagay tayo ginawa sa buhay. Ako din. Marami rin akong bagay na nagawa na pinagsisihan ko. Sumunod ako sa iyo, Boss June. Alam ko rin ang mali. Liable din ako. Sir June, I know you'll be a leader someday. Ikaw ay nagturo sa akin yan. Pero Sir June, kailangan natin pagdusaan to. Pag yung liable na sa ginawa natin, kasama ako sa iyo. Palagutan natin ang ginawa natin. Erwin, yung mga senador, oposisyon, mga administrasyon nanonood ngayon, anong mensahe mo sa kanila, kung meron man? Sabi mo sila. Sa mga senador, alam ko po yung mga pinaglalaban nila, pero sana maintindihan nila na ang sinasabi ko ay katotohanan lamang. Wala po akong ginawa, wala po nagpilit sa akin dito. Ginawa ko po ito ng kusang loob. Sana maintindihan nyo na huwag nyo sanang gamitin si Sir Jude. Busilak po yung mga saloobin ni Sir Jude. Sana huwag natin siyang gamitin. Apektado po yung kanyang pamilya. Naging kaibigan ko si Sir Jude. Sana naman, lubayan na natin si Sir Jude. Kami ni Sir Jude, nasa gitna po ng isang nag-uumpog ng bato. At alam po niyo yung pressure na na-encounter namin ni Sir Jude. Yun po, Sir Jude. Okay. Erwin, dami kong mga messages dito, dinadala din ng staff dito. Nagre-react ang bayan, nagpapasalamat sa'yo for your courage and tenacity to be able to be yourself now and tell this, no? Ikaw ang lumalabas, tinatawag nilang panibagong posibleng bayani, no? Erwin, naiisip mo ba anong magiging buhay mo mamaya, bukas? Nakahanda ka ba dito? Hindi na po magiging normal. Ito po this is the price that I have to pay. I'm telling the truth. Para sa bayan din po ito. Ayoko po ng sitwasyon na to eh. Even before the ZTE, nag-iisip na po akong mag-apply ng ibang trabaho. Pero natali po ako, nadamay po ako dito. Pero para sa akin, narinig po ito ng mga nag-adapt sa akin sila. Yung mga Franciscans, yung mga naging parents ko po no high school. Sinabi nila sa akin, sabihin na totoo. You were encouraged. May nag-adapt sa'yo nung bata ka? Hindi itong mga pagmagulang mo ngayon? Hindi po. No, high school, and my father died. Kasi ano lang po ako eh. I mean, my father died, then naiwan po yung mom ko. And then, in-adapt po ako nung Elizabeth Seton School, si Mrs. Josefina Suarez. And then may mga sisters po doon. So, pinag-aral po nila ako for 3 years, high school. Umaga ka palang naulila sama. Pero doon mo marahil pinagpunan yung katatagan mo ng loob ngayon. Or it must have taken a few nights of soul searching. So, anong message mo sa mga Pilipinong ngayon ay humahanga sa'yo? Hindi ko po i-expect na haharap po sila sa akin. Hindi yun eh. Ang nais ko lang po sa akin parating is, ito yung katotohanan. Tingnan po sana natin yung bawat anggulo. At sana wag naman nila ako husgahan na ako'y gumagawa ng kwento. Wala po akong ginagawa kwento. Katotohanan lang po sinasabi ko. Tandaan po natin para maging isang ganap na tagapamuno ng ating bayan,
kailangan maging responsable po tayo sa mga ginagawa natin. Sa mga nakalipas na mga ginawa natin, palagutan po natin yun. Sa tingin ko, pag ang isang tao natuto po na nakita yung pagkakamali niya, hindi lang tanggapin, pero hindi naman pagdusahan, pero i-admit niya na nagawa niya yun at maging handa siya dun sa consequences na ito. Sa tingin ko, yun yung ganap The na... person who recognizes his own mistake and makes amends for this becomes a better person. Tama po. So, Erwin, baka may gusto ko pang sabihin na hindi ko na itatanong sa iyo. Pasasalamatan ka na ng programang ito ng Boses. At ipagdarasal namin that you go a long way and that God and the Holy Spirit will protect you all the rest of your life. Erwin? Pero kapag gusto sabihin? Okay. Mga kaibigan, yan po ang ating exclusive sa ating program Boses ngayon. Babalik po ako in just a while.